Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Dahil muli kami nakakatipon sa iyong banal na presensya. At Diyos, wini-welcome ka namin sa aming kalagitnaan. At hayaan mo, Panginoon, na yung mga lakad ng lakad pa at mga nagkukwentuhan ay ipuin mo upang sila'y maging attentive na makinig ng iyong aral. Yung mga nagpapa-attendance, Panginoon, nawa po'y hintuan nila muna yon. Upang sa ganun, Lord, ay sila'y nakafocus sa pag-aaral na ito. Upang ang mga ugali namin ay ganap na mabago at maging karapat-dapat sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, sa bawat pangyayari, sa bawat nagaganap sa aming buhay. Alam naming may mensahe ka, Panginoong Diyos. At yung mga dumarating pa, Panginoon, nawa po ay madaliin nila na sila'y makapasok agad. Upang sa ganon sila'y umabot sa nararapat na gawin namin. Kaya Ama, ang liwanag po ng iyong Espiritu, nawa po ay laging sumaamin at maghari ka sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus ay gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully. Sa pangalan ni Jesus we claim. In Jesus' name, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Halata sa palakpak niya. Good morning. Good morning, everyone. Tanong ko muna sa inyo, sino sa inyo ang nais maging leader? Taas ang kamay. Nais maging leader? So, ibig sabihin, wala. Walang nais maging leader sa inyo. Tagapanguna. Wala. Pag wala, hindi na kayo magkakaroon ng leader. Ha? Taas ang kamay ng nais maging leader. Come on. Okay, kasi po, kukunin ko po sa inyo yung nais maging leader kasi kailangan po na ma-evaluate namin. Kasi sa dami nyo, mayroon kaming ibibigay kasi doon sa mga nais maging leader na evaluation form para ma-evaluate namin kung karapat-dapat ba. Parang kung sa ano ay candidate yun. Who are the candidate for this coming May 12 election? Diba? So, after noon, para bago makukunin ko para yung pong ipapiprint naming form ay taman-tama lang doon sa nagtaas ang kamay. Okay? So, ito po, Sister Emma, mo to, pakisulat, print, yung mababasa, print. Pag sinabing print, hindi kabit-kabit ang sulat. Kung sino yung nais maging leader. Pag sinabing leader, hindi lang yung presidente, kundi yung mga core, kung sa ano ang core, yung nag-hold para ang bahay ay tumayo. Pilar. Yun po yun. So, para at least alam namin, papasaba sila doon sa aming evaluation form. Para sa ganun po, talagang qualified siya na maging leader. Okay? Pumirma po dyan yung, i-print yung pangalan. Kung may groupings kayo, lagyan nyo ng group or kung saan group kayo. Okay, pero habang yan dinidistribute, kailangan po kayo nakikinig. Ang ingay na, sabi ko, lang yan. Mamaya na kaya. Mamaya na. May intay ko naman yan. Okay? Ready na kayo? Let's focus first in the Word of God. Because the Word of God is the foundation of our spirituality. Kasi pagbagsak ang spirituality ng tao, gaano man kagaling, gaano man kahusay, hindi po pwede maging leader. Kasi ang mahalaga diyang tinitingnan ay yung karakter, ugali. Kasi hindi po ito isang samahan na club or organization. This group is a movement
of the Holy Spirit. Kaya po, dapat po yan. Kaya masusi namin, bilang council, masusi namin na aalamin kung sino talaga yung dapat maging leader. Kaya yung evaluation, napakahalaga. Madidistinguish, malalaman namin yon sa sagot ninyo sa aming mga questionnaire. Kasi sa bawat sagot nyo pa lang, malalaman namin kung ano ang ugali ng bawat isa. That is evaluation. Tulad ng ginawa po doon sa CDW, lahat ng preachers, di ba? Ini-evaluate. So, based yun sa sagot natin. Yun po yun. Kaya tama lang narinig ko kanina, hindi pwedeng turo-turo lang si ganito, si ganyan. Dahil gusto ko ito, si ganito, choice ko ito. Hindi pwede yun. Ibabatay natin sa evaluation. Okay? So, yung evaluation na maaring by next Saturday, saka ipapasa sa inyo. Kasi kailangan ko malaman yung kung ilan, kasi sa dami nyo, may 100 yata kayo eh. 220. Oh, may 100. Ay kung lahat naman yun ay bibigyan ng form, ay hindi naman sila gustong maging leader, hindi useless lang. So, ang i-evaluate lang namin, yung gustong maging leader. Yung candidate. Yung gusto. Hindi lang candidate mo, kundi yung gusto mo. It is your choice. Yun. Kasi ang Omnibus Code nakalagay doon, hindi pwedeng pilitin ang isang taong maglingkod. Kailangan yan ay voluntary. Choice mo. Gusto mo. Pinili mo. Dahil hindi tayo pwedeng pilitin. Okay? Okay, handa na kayo? Amen. Ulitin natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Matatanda na po kami, Panginoon. Dapat ayos na po yung aming mga ugali dahil habang tumatanda, Panginoon, dapat nagmamatured. Tulad, Panginoon, ng gospel ngayong Sunday, yung unang-unang umalis ay nauna ang matatanda, sapagkat pag tumatanda, mas dumadami ang kasalanan. Kaya sabi ni Kristo, ang sinumang walang kasalanan, ang siyang bumato, lahat ay nagkasala. Kaya unang umalis yung pinakamatanda, sapagkat ang tumatanda, pag hindi ayos ang relasyon sa Diyos, patong-patong na kasalanan ang ating nagagawa. Kaya Panginoon, nawa po'y maliwanagan ang aming isip, ang aming puso, ang aming kalooban, na habang kami tumatanda, nagiging matured kami, nagiging magandang halimbawa, nagiging maayos ang ugali, sapagkat sa bunga nakikita ang tunay na puno. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Karapat-dapat po ang lingkod mo. Anong sagot? Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ano ang sinasabi ng banal na aklat? Sabi po ng John chapter 3, mula sa mga talatang 3 hanggang sumusunod. John chapter 3 from verse 3 to the following verses. Sumagot si Jesus. Sino sumagot? Jesus. Nakikinig. Naghahanap pa yung iba eh. Hindi alam yata buklatin yung Biblia. John chapter 3 verse 3, following verses. Okay? Nakita na po? Amen. Nakita na? Amen. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganak pang muli ang isang taong matanda na?
Tatanda na natin. Makapapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin at palakpakan si Lord. Taas po ang kamay at dahan-dahang maupo. Okay? Muli, ba't parang ang tining ng sound nyo? Matinig. Ang tining. Tinig ng mic. Kuya. Okay, alisin mo yung treble. Alisin mo yung treble, okay? Ayan, wala nang treble. Yan, yung normal na tinig. Kasi yung golden voice ay nawawala. Okay. Magandang umagang muli. Nakatudo na bang inalis mo yung treble? Itudo mo. Wala, ayun. Oh, di ba ang ganda? Yan. Ang treble kasi parang disco yan. Oo, at saka pag naka-treble, napipidback yan. Okay. So, ganda ng boses ko na, oh. Di ba? Oo. Parang ang sarap umawit nito. Pag-ibig, masdan ang ginawa mo. Yan kasi yung makaka-relate kayo kasi sa edad natin. Favorite mo. Okay. Magandang umaga sa lahat. Sa inyo pala, ano, mayroon kayong member na Muslim mo ando sa gilid. Oh. Nakabalot ang ulo. Huwag kanya nakatayan ng Muslim. Ano? Ang mga Muslim at saka INC, Jehovah's Witnesses, yan yung tinutukoy sa Bible na love your neighbor as yourself. Kapatid, kasi sila hindi tumanggap sa only begotten Son. Ang kapatid natin, lahat ng nanalig, sumampalataya kay Kristo, bilang Diyos, tagapagligtas, sila'y ating mga kapatid. Pero sabi ng banal na aklat, hindi natin kapatid, hindi natin mamahalin. Kaya sabi ni Jesus, and love your neighbor as yourself. Hindi niya sinabing, and love your brothers and sisters, sapagkat understood na ang mga magkakapatid ay nagmamahalan. O halata sa amen, ano? Nagmamahalan ba kayo? Sino sa inyo ang nagmamahal? O pag sinabing nagmamahal, ang opposite, kabalikaran ng pagmamahal ay pag-aaway-away, pagbabangayan, pagsisiran, pagsasabunutan. Wala nang ang buhok, pagsasabunutan pa. Yun po ang opposite ng pagmamahalan. So sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. How much more love your brothers and sisters as one body. As we have one God, one Savior, one baptism, and one electionist. Saan pupulutin pag-opposite? Sabi ko, aking sinerch ang pagiging asserets. Yan yung trabaho nyo. Ki, susi,
qualities, katangian of effective church assurance. Effective church assurance. Una, hospitality and warm. Hindi mainitin ang ulo. Hospitality, ibig sabihin ng hospitality, hindi lang nasa ospital. Ang ibig sabihin ng hospitality, yung may care, may malasakit. Ha? Warm, ibig sabihin, maging sa pagsasalita, ay nakaka-encourage. Instead, sometimes, we discourage people because of what we said. Kung ano sinasabi natin. Kaya sinasabi, oy, makinig yun nandyan, may narinig akong ingay. Una, greet attendees with genuine smile and approachable body language. Batiin mo ang bawat dumarang na attendees with genuine, totoo, hindi pagkunwari, hindi plastic, genuine smile. Ngiti na totoo, hindi ato. Hindi ni Judas, hindi hanik ni Judas. Genuine smile and ito ganda, approachable. Pag sinabing approachable, at may tinatanong, tinatanong sa'yo, maayos yun sa totoo. Hindi pa malang. Kailangan wala. Kasi pag mainit ang ulo mo, ang sagot mo, nakaka-discourage, hindi nadadalo sa susunod yung tao. Kasi pinagsalitaan mo ng pangit. Tandaan niyo yun, being church assurance, servant, greet attendees with genuine smile, approachable body language. Ano ba yung body language? Yung kilos. Yung kilos mo, baka mamaya mali yung intindi mo pagdating sa mga attendant ay nagsabi sa'yo, masakit, body language. Pag sinabing body language, yung ating kilos. Maayos ba yung kilos natin? Ayon ba sa pagiging lingkod talaga? Kaya nga yung binasa ko, being born from above, being born in the Spirit. Ang taong pinanganak na muli, naranasan si Kristo. Na-encounter si Jesus sa kanyang buhay. At yun ay dahilan ng pagbabago ng isang tao. Unless you experience, unless you experience our God in our lives, yun po yung karanasan mo sa Diyos na siya'y kumilos sa iyo, hindi mo makakalimutan. Dahil ang nagpapag sa iyo sa dati mong mayabang, mataas na kalooban, na ginagay ang humble at wala yung pagiging humble. Encountered Christ. Kaya sa mga parokero ding yung prex, yung encountering with the Lord, parish renewal experience. Ibig sabihin, maranasan mo ang Diyos. To be born again is not to transfer in any denomination, but to be born again is to experience our Lord in our
genuine. Ang smile yung walang sound. Pag sinabing halakhap, tawa, may sound. Pag smile, Yeah, smile. And the world smile at you. At ang mundo ay ngingiti sa iyo. At mag-aral pa ako ng ano, sa tinatawag na life coaching. Sa life coaching, pag nakikita ko yung nakikita ko yung tao sa ngiti lang. mata kung siya ay agreeable ba Siya sa sinasabi mo. Kaya nakikita ko yan sa inyong itsura. Kung ikaw ba ay sumasayon, kung hindi mo gusto yung halatang halata ka sa iyong reaction, sa iyong body language, sa iyong smile, sa iyong eyes, mata. Diba yung sabi, no? Sa mata makikita. Yun. Ayun. Approachable. Oh. Pagkatalan niyo po yun. Ano napaganda po yun? Greet attendees with genuine smile. Ilista niyo. Ngitian niyo. Matiin niyo ang mga dumadalo ng tumpak tamang hindi ka plastikan. Hindi napipilitan, hindi pa kunwari. Sa init ng panahon ngayon. Approachable body language. May mga attendees tayo, di alam kung saan ang comfort room. May mga nagtatanong attendees, mayroon po ba kayong prayer request? Binigyan mo na. Hindi po ito, prayer. Hawak ko na yan. Yan tinatanong niya kung ikaw po ba o ano. Yun ang ibig sabihin. Approachable. Hindi po yan sa gandang yun. Itsura o mukha. Itong ministeryong ito, dito nakikita natin yung mga asserets, mga senior citizen. Sa ibang mga church, mga sexy, mga ano. Pero hindi ang basis ni Lord. Ang basis ni Lord, ano man ang itsura natin, ano man, gaano man tayo katanda, ang tinitingnan ni Lord, yung kalinisan ng puso ng mga gumagawa. Yan yung nabago puso, nabago yung puso, nabago ang karakter. Sabi ng John, di ba? According to Saint John, sabi doon, hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ni Jesus, kundi ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. Being fruitful, hindi po mabunganga. Sabi po doon ay mabunga. Hindi po buhay na mabungga, kundi mabunga, fruitful life. Upang kayo anya'y humayo at mamunga at manatili sa inyo ang bunga. Manatili. Remain fruitful as we are serving the Lord, being Asherets, Aseret babae, Aseret lalaki, Aser lalaki. Aseret, babae, Aser, lalaki. Hindi po user, iba po yung user. Pag user, drug addict yun. Baka Kipas- Aseret,
lalaki. Pag babae, Azareth. Azareth. Eh, paano, Brother Lex, kung homosexual? Pag homosexual, joke lang ha, mga kapatid. Mga tayo na-disqualify sa Senado. May na-disqualify. Na kandidato kasi nag-joke sa kanyang humingi ng sorry ngayon sa napatawarin naman ng Commission on Election. Mahirap magbiro minsan. Okay, number two, gawin daw, make newcomers feel welcome by offering guidance. Ano yung guidance? Yung gabay. Anong gabay? Upuan. Offering guidance. Naghahanap ng upuan. Kailangan ituro mo. Sister, ayun po, may vacant po doon. Alisin mo po yung bag doon. Wala pong tao yun. Yan po'y reserve. Kanya lang bawal po mag-reserve. Hindi lang trabaho ako Nazareth mamigay ng sobre. Ay! Hindi lang mamigay ng sobre. You need to guide the attendees. Gabayan yung attendees. Especially the newcomers. Maramdaman nila, maranasan nila yung warm, yung mainit nating pagtanggap. Ganyan ginagawa sa mga ibang church, sa born again churches. Kaya hindi na nila makaalis talaga naman. Pinagbigyan lang yung nag-invite, hindi na makaalis. Inopera na agad ng posisyon. Yung preacher na umalis sa El Shaddai, pagdating sa kanila, bishop na agad. Obispo na. Sipin mo, suspendido sa El Shaddai, pagdating sa kanila, obispo ka. May kilala akong ganun, ha? Obispo? Galing naman. Eh kung mahihilig sa posisyon, mahihilig sa tungkulin, mahihilig sa popularity, tanggap agad. So, ipadama natin yun. Make newcomers feel, maranasan, yung mga bagong dumadalo, maramdaman nila yung welcome by offering guidance. Ano yung guidance na tinutukoy? Setting, yung upuan, restroom, and service programs. Baka nagtatanong, ano ba yung ang mga programang gagawin natin ngayong maghapong ito? Sisters, mayroon po tayong praise and worship, sasamba po tayo sa Diyos, mayroon po tayong makikita dyan ng mga nagsasayaw ng papuri sa Panginoon, may mga patutuubo. Marami po, at ang pinakamahalaga po, yung aral ng Diyos. At ibang-iba po dito sapagkat talaga naman po, kumpleto, sapagkat may Holy Eucharist pa po. Isipin mo, saan ka pa hahanap? Hindi ka man po nakapagsimba ng linggo, anticipated po ang misa dito. Kung ano po yung simba ng linggo, anticipated. Ibig sabihin, in advance na po yung para sa linggo. Naranasan mo na rin dito. Nang ibig sabihin po, kahit nag-anticipated mass ka, dahil ikaw ay member ng inyong parokya, pumunta ka pa rin sa church ninyo. Walang po balakpak. Kami pag linggo talaga, pag nandiyan yung mga inaaya namin doon sa San Isidro sa C5 para magsimba. Kahit nagsimba na kami dito. O kaya minsan doon sa hindi sa jurisdiction yung kasunod, yung church nating malaki dyan sa Paranaque. Yung sa St. Andrew. Kay Bishop pa, natin. Dahil dalawa lang naman yung church yung aming sinisimbahan. Kahit malapit doon sa Muslim doon, hindi kami doon pumupunta. Amen? Ayun po. Ano yung una? Ano yung number 1? Ha?
Greet attendees with genuine smile. Nakapaloob yan sa hospitality and warmth. Pangalawa, make newcomers feel welcome by offering guidance, setting, restroom, service program. Yan po yung nakapaloob sa number 1, hospitality and warmth. So letter A, greet attendees with genuine smile and approachable body language. Letter B, make newcomers feel welcome by offering guidance, setting, restroom, service program. O maaaring sasabihin pa, saan ba dito pwedeng kumain. ay sister, hindi po pwede sa loob. Doon po mayroon po doong mga kainan sa labas. Number 2, yan yung trabaho, being born in the Spirit. Pinanganak muli, maayos, na ginagawa ang kanilang responsibility bilang usherets and ushers. Gampanin. Number 2, ang mga usherets and ushers ay attentiveness. Ano ba yung sabihin ng attentiveness? Alisto. Attentiveness. Alisto tayo. Letter A, under attentiveness. Una, Letter A, proactively identify needs, assisting elderly, disabled, distributing prayer requests or materials, or managing crowd flows. Baka mamaya nagsisisi ka na. Yung may mga edad na, yung mga disabled, siyempre dadalhin mo doon sa mga SOS, yung may sakit. At sasabihin mo, sister, dito po kayo, may mag-a-assist po sa inyo ang mga SOS. Yung nagdadala doon sa lugar. So yun, proactively identify needs. Alam mo, yung pangangailangan ng mga taong dumadalo, i-assist mo sila, aalalayan nyo sila, lalo na yung mga elderly and disabled. Hey, Brother Rex, elder na rin ako. Matanda na rin ako. Eh, malakas pa naman kayo. Tinutukoy dito yung bang uugod-ugod na talaga pero gustong-gustong dumalot, makinig. And then, managing crowd flow. Sasabihin natin, ay Brother Rex, hindi namin trabaho yan. Ay di sasabihin nyo sa mga marshals. Assisting. Sasabihin mo, ay marshals, mayroong nangyayari doon, magulot po doon, nag-overflow na po doon. Yan ang trabaho natin. We are assisting each and every one workers. Hindi tayo nagtutulakan. Hindi tayo nagsasabi, ay, hindi namin trabaho yan. Word assisting. As one body, yung sakit ng kalingkingan, sakit buong katawan. Kaya dapat tayo may malasakit. Yung sinasabi natin, na pagmamalasakit natin, qualities of effective church ushers and servants. Next, letter B. Stay alert to disruption. Halimbawa, ingay, emergencies. Stay alert. Listo na baka may nangyayari. May mga maiingay sa halip na makinig.
pagsabihan. Dapat kayo, yung Aseret, mayroong nakasulat sa isang board, keep quiet. Igaganon nyo lang. Paglapit nyo, di ka na magsasalita. Igaganon nyo lang doon sa mga nagkukwentuhan. Ha? Keep quiet. Huwag maingay. Gagawin nyo na, mayroon kayong board na gano'n, naka-laminated. Silence, please. O huwag nyo kakalimutan yung word na please. Sa mga pamilya nga eh, mahalaga yung mga yun. Please. Pakiusap. Mayroong mga word na dapat natin tandaan. Yung word na please, yung word na thank you, yung word na ano ba? Excuse me, I love you. Mga word na dapat natin tandaan na mag-build up ng ating relationship. Eh baka nakalimutan nyo lang po yung mga ganong word, kaya kayo nagbabahabahabi, nagkakampi-kampi, nag-aaway-away at nagtutulakan. Basahin niyo naman po ang Galatians 5:19 na ang bagay na yon ay pita ng laman na hindi makapapasok sa langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Di ba ano sabi ng Galatians 5:19? Hindi may kakailangawa ng laman, pangangalo niya, karimari-mari na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakapahapahagi, pagkakampi-kampi, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Sabi ron, at iba pang tulad dito. Sabi ron ni St. Paul, binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayong bagay. Isa man doon. Pag namatay kang bigla, di tayo matatanda pa naman, di natin alam kung buhay pa tayo bukas o sa makalawa. Tapos away-away, kampi-kampi, inggit dito, inggit doon. Di naman iniisip. Ha? Going to heaven. Sabi ron ng Biblia, liwanag, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayon. Kampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taro sa pagsasaya, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi, kampi-kampi. Oh, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit. Baka ang ganda-ganda ng ataol mo, pagkatapos yung papunta pala ng sampano. Dahil pinagmulan ka, ang kampi-kampi, galit po, at hinanakit, tampo, sama ng loob. Kaya alam nyo, ako nung ako bago pa, tinandaan ko lahat yung ako may sama ng loob kay ganito, pinutahan ko silang isa-isa. Kasi mahalaga ang reconciliation. Kasi always ready. Ha? Sipin mo kung galit ka halimbawa sa inyong leader, galit ka kay Sister Emma, galit ka kay Sister Maria. Maria ba? Mary, galit ka kay ganito. Eh biglang hindi binangungot ka, namatay ka. Dahil matanda na. Oh, di ba iniisip yun? Sa edad natin, hindi pinupwera yung sarili ko eh. Pare-pare tayo mga senior na. Kaya nga sabi rin sa John 3:3, unless somebody born from above, you cannot enter the kingdom of God. Di ka makapapasok sa kaharian ng langit. Kung ano bang goal natin? Dito lang sa lupa? Ba ang goal natin? Langit. Sino ang gusto sa langit? Sino ang gusto sa langit? Sabihin mo sa iyong katabi, magbago ka na. Bago ka na. Bago ka na. Sabihin mo, ayusin mo yung ugali mo. Ugali mo. Ugali mo. Sabihin mo pangatlo, makipagkasundo ka na. Sundo ka na. Sundo ka na. Kay Maria at kay Emma.
Amen? Ay, ako, paalala ko lang po yan sa inyo. Dahil kahit na pagpatay na po ang tao, wala na pong saysay ang ating paghingi ng tawad. Tingnan mo yung namatay na mayaman at tapos si Lazaro. Oh, sabi ni Abraham, ano yung mga sulat ni Moses? Ano yung mga propeta? Pakinggan nyo yun. Hindi po, kailangan po may patay na muling nabuhay. Kaya si Lazaro bumalik po doon. Isaw-saw yung kanyang daliri at ang mga kapatid ko maligtas din. Ano sabi ni Abraham? Ha? Kung hindi nila pinakinggan ang mga sulat ni Moses at ang sulat ng mga propeta, hindi nila paniniwalaan ang isang patay na muling nabuhay. Kasi ang sinulat ni Moses at sinulat ng mga propeta ay tungkol kay Kristong namatay at muling nabuhay. Kaya pala napunta sa impyerno yung mayaman eh. Hindi nila pinaniwalaan. Hindi po yung pagiging maramot niya. Hindi niya pinaniwalaan yung aral sa Biblia. Hindi niya pinaniwalaan. Yung sinasabi ni Brother Che at ng mga elders. Sabi ng isa, makinig ako dyan. Papangit niya. Isipin mo sila isang pampangit yung mga elders. Humingi po tayo ng tawad sa Lord. Kasi whatever you did to the least of your brothers and sisters, you did it unto me, says the Lord. Ano man ang ating sinabi, ginawa, pinulaan, pinintasan, ang lingkod ng Diyos, kay Kristo natin yung sinabi. At kahabag-habag, kahit gaano kaganda ang St. Peter service nyo, kahit gaano kaganda ang lote na 5x7 ang sukat, o ang urn o pasong na Napakaganda nyo para ilagay yung altar. yun naman pala kaluluwa patungo sa impyerno. Kawawa naman. Yan ang purpose namin kaya kami nakakaral. Maligtas ang tao. Eh kung marami kami na ililigtas sa ibang tao, gaano pa kaya kayo nakaisa namin naglilingkod sa Pilipino ko? Papayaan kayo! Yung mga hindi pumapalakpak, yung mga siguro itulog. So yun po mga kapatid. This is a brotherly advice. I want you to feel the presence of God. Ha? Alam nyo, yung mga pinapakita nating salita, mga pangit na ugali, doon nakikilala kung sino ang uri ng tao. By your reaction, by your words. Pero kung ikaw binabanatan ka na tahimik ka, kahit ang sabihin sa'yo, hindi ka gumaganti. Ano mang sabihin nila. Eh di ba yun ang sinasabi ng Bible? Itataas ka ng Panginoon. Pero kung nakagatwiran pa tayo, papanatan mo pa, sasabihin mo pa, kung ano-ano mga sinasabi. Eh ano mangyayari sa iyo? Mangyayari sa atin? Ang mga anak ng Diyos, tingnan niyo ang mga reaksyon, mga comment sa social media, mga ganang ugali, mga ganang salita. Hindi. Magpapakamatay ka sa mga ganong klase ng tao. Pagdating ng panahon, ikaw ba ay madadala nila sa langit? O baka tayong lahat ay sumasama sa impyerno? Mag-isip naman po tayo. Sabi ng aming profesor sa College of Divine, ang tao hindi nag-iisip, hindi tao. Hayop.
Parang aso, dumudumi sa saan-saan. Diyan nagagawa ng kanilang tuta sa lansangan. O, kayo ba? Gagawa ba kayo ng bata dyan sa kalsada? Mag-isip. Kaya ang tao hindi nag-iisip, hindi tao yan. All of us are highest form of animals. We are all animals, but a highest form. Because we have soul, we have instinct, we have five senses. Abay, mag-isip naman po tayo. Mag-isip-isip. Isa, dalawa, tatlo. Hindi lang para rito, pati sa election, mag-isip kayo. Kaya nga tayo, may pamilya muna eh. Hindi ako papayag na ang lahat ng uupo sa Congress at sa Senate mga kandidato, mga may linya ng communism. Pagdating ng panahon, ang basa natin may komunista, parang At hindi tama. Dapat tayong Kristiyano, may pangunawa, nag-iisip. Ginagamit ang isip sa tama, sa mabuti, to glorify our God. Purihin ng Panginoon. Kaya tayong palakpak na. And also remember, basahin niyo po patuloy niyo, Romans chapter 13. Ako, dito sa ministeryo ito, from 1986. Ang ministeryong ito, nirespeto kung sino ang Pangulo. Kahit na masama ang Pangulo, nirespeto natin lahat. Hindi tayo lumaban kasi biblically, we need to respect the authority that God nilagay sila doon. Sabi ng Biblia sa Romans 13, at ganoon ang mga anak ng Diyos, ganoon ang pamilya ng Panginoon. May respeto. Kahit magpakasama-sama ng tao, ang Diyos hindi tiningnan ang malalaking kasalanan natin. Nirespeto ng Diyos ang ating pagiging tao, ang dignity. Maraming tao ngayon walang respeto. Kaya pag nagbasa ka ng mga comments sa Facebook, social media, daming fake news. Yung nabasa ko lang nung kagabi, samantala yung kanilang bidaban na sabi dinala sa hospital po sa ganito. Puro fake news. Kasi sa First Lady, kinulong sa ganito, sa talang, nandun naman sa ano. Maraming fake news. Ha? Eh kasi, sineminar sila sa China lahat ng vloggers at tinuruan ng AI. Ano yung AI? Artificial Intelligence. At ang Artificial Intelligence para lukuhin, ipeke ang tao, sirain ang Pilipinas para maging province of China. Kaya puro fake news eh. Nung hindi pa sarado ang Pogo, anong nangyari? Ang daming scam. Daming scam. Daming mga text na ano, para scammers. Kasi trabaho nila yun. Pero nasarahan yung Pogo. Yung mga yumaman nagtago, napunta sa ibang bansa. Hindi na hinaharap yung kalakaso. Sana tayo bilang Kristiyano, mayroon tayong maayos na pag-iisip. Nag-iisip. Dahil ang tao hindi nag-iisip, hindi tao. Kaya dito sa ministeryo nyo, mag-isip naman kayo. Hindi kayo dapat nag-aaway-away. Hindi kayo dapat nagbabahabahagi. Pakita natin yung tumpakatamang ugali. Kasi, kung hindi naman sila mabago, sila naman mananagot sa harapan ng demonyo sa impyerno. Di ba? Kaya ako
ang prayer ako at trabaho ko magdasal. Magdasal lang, magdasal. Pati yung mga leader ng bansa pinagdadasal. Alam ang trabaho natin eh. Diba sabi sa Beatitude, mapalad ang mga taong nagiging daan ng ipakapagkakasundo. Eh kung tayo daan sa pagkakabahabahagi, impyerno tayo. Pero kung daan tayo sa pagkakasundo, mapupunta tayo sa pangako. Buhay na hando. So yun po yung attentiveness. Ang attentive kasama ang pag-iisip. Attentiveness kasama ang tao, ginagamit mo yung 5 senses sa tumpak sa tama. Lalo na yung isip. Sabi doon sa isang awit ay, huwag kang mag-isip ng ano man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Ano ba? At ano? Oh, di ba? At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka maging. Laksan nyo. Sino ka ba? Mahal. Laksan nyo. Basta't mahal kita. Laksan nyo. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging. Sino ka ba? Eh mamaya, lapitan nyo na yun. Mag-aakapan na. Mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, Sister Mary, kahit bungangera. Mahal kita maging sino ka man. Maging totoo tayo. Alam mo, ako matuto ko sasabihin sa akin yung kapintasan ko. May tutuwid ko. Kaysa itatago mo sa sarili mo, ikaw nagkakasala nun. We are the mirror for everyone. Salamin. Paano ka mananalamin sa iyo? Ibig sabihin mo, Kung ano yung parang na ugali ko para yung iba hindi na attentive. Yun, no? Attentive pa ba kayo? Proactively identify needs, assisting elderly, disabled, distributing materials, prayer request or money. crowd flow. Pangalawa, stay alert. Disruption. Maging alert. Baka may maingay, baka may emergencies. And address them discreetly. Help those people who are in need. Tulungan ang mga kailangan ng tulong. Tulad halimbawa kung may emergency. Sabihin nyo doon sa Doktor. medical, ambulance. Hindi kayo ang gagawa, isasabi nyo. Kasi yung focus kayo sa trabaho nyo, we are only helping each other in every ministry. Third, pangatlo, professional demeanor. Anong demeanor? Professional demeanor. Una, dress modestly and appropriately for church guidelines. Kailangan maayos ang iyong kasuotan. Hindi yung isang napuntahan ko prayer meeting na yung worker ay suot, pagtaas ang kamay, kitang-kita ko, mga balahibo kasi walang kamay yung damit. Babae pa naman. Putol yung kamay dito. Tataas ang kamay. Abay, ayos mo naman. Hindi ka pupunta doon sa beach resort. Hindi ka magsuswimming.
At kung ibabatay mo rin sa iyong edad, baka naman ang edad mo'y ganyan na, pero ang iyong damit hanggang kita na ang katapukan mo. Gusto mo pa ipakita yung legs mo, ano? Hanggang dito yung damit, oh. Eh, ang edad mo, laki-laki pa naman ang mga ugat na nakausluluon sa ano. Okay. Yung po yung demeanor na tinatawag, mga kapatid. Professional demeanor. Hindi na may sabihin signature na damit. Kundi mo, maayos, karapat-dapat, nakakatigaluwalhati ng Diyos, glorifying God. Kagaya ng sa inyong kasuotan. Di naman kayo pinagsusuot na magpapatahi kayo ng napakamahal na damit. Di naman ganun eh. Ano ba yung karapat-dapat? Pangalawa, maintain punctuality and calmness under pressure. Ibig sabihin, hindi ka laging late. Ang napag-usapan po sa inyo, ang time nyo, 8 o'clock. At hindi nyo dapat napresahin sila na, "Uy, dumating kayo alas 7." 8 o'clock ang time nyo. Bago mag-8, dapat nandito na. Naintindihan nyo? Ang time ng ministering ushers ay 8 o'clock in the morning. Ngayon, kung yung mga leader ay maaga, okay lang yun. Kung willing kang pumunta ng maaga, dahil i-prepare mo pa. Pero, hindi pwedeng kung wala ka pa ng ano ipipili mo. At pumunti ng IT o ano, uhuparan mo. Hindi pwede. Nagtatabaan. So yung po yun, mga kapatid, nasa maayos sa papatakbo. So alas 8 ang inyong time. Yung mga leaders naman, siyempre, maaga sila kasi hindi na meron tayong ano. Yun ang mga member na willing na maaga, up to you. Baka gusto niyong patilay-ilay yan. Pero kung yung ibang matatatanig tulog pa, nag-iimbig pa ng alas 7, na kaya naman dumating bago matalas ng Diyos. Kung sabi mo, hindi ka na maliligo, okay lang yun. Kahit tumaas ang kamay mo, ang hangin na may papunta ron. Di ba? Okay lang yun. Kasi alam mo, treat them with love. Pag-ibig. Tandaan lagi, the foundation is always love. So, maintain punctuality, calmness. Ibig sabihin ng kalmado, hindi mainitin ang ulo. Pag ang leader mainitin ang ulo, magulo. Magulo. Tao ay mainitin ang ulo, nakakalbo. Totoo po yun. Tinong po ako, di na ako mainitin ang ulo, hindi ako nakakalbo. Numinipis lang. Pero bakit marami nakakalbo? Dahil sa naka-helmet, nagmumotor, ay init ang singaw ng helmet, nakakalbo. Yung anak ko nagaganon eh. Yung una kong anak sa panganay, sa una kong wife. Yung init po sa ulo, nakakakalbo yun. Ay, maging mainitin ang ulo. Baka tayo makalbo. Okay? So, calmness, mga kapatid. Maintain punctuality and calmness under pressure. Number 4, team coordination. Kung kayo may grupo-grupo, siyempre iba yung group ng Tuesday, iba yung group ng Saturday na marami kasi maraming area na kanya-kanyang grupo na dapat gawin. Grupo lang yun para mag-perform ng duties and responsibility. Pero hindi nakahulugan. We are one. Hindi ko mo grupo-grupo magmamayabang
Same coordination, una, synchronized clergy, musician, and other for seamless service flow. Yung kayusan, yung may mga manunugtog, at kasunod, use hand signal for quiet. Magkakaintindihan kayo para nasa time na ng quietness, nagmimisa, nadalang ka ng dadalan. Gamitin nyo ang signal, hand signal for quiet communication to avoid distraction. Gaya nga ano-ano, signaling. Number 5, reverence and discretion. Reverence yung pag-aalam. Kaya walang tata ang tao minsan dahil sa ugali niya. Ako dito tayo ako, hubaran nyo na ako. Kung gusto nyo ako hubaran. Sabi ni Jesus, sige, batuhin nyo ako. Mahalaga yung respect. Kung sa palagay mo man, nagkamali si ganito, nagkamali si ganyan, respect one another. Ha? Punta ka sa isang lugar, ayayin mo siya, mag-usap kayo. Hindi papaya sa kalagitaan. Respect is so important. Ha? Sa akin po, sa kasaysayan ko sa paglito, ayaw kung may sama na ayaw ko merong nagalit sa akin. alam mo, Nag-book ako sa New World Hotel. Hinaya ko siya doon. Sinama ko yung asawa ko. Sinama ko si Brother Rafi para mag-usap kami. Kasi sabi ng Bible, di ba? Mag-usap, magsama ka ng witness mo, bigyan mo pa ng LO. Ilang beses nangyari sa akin yun. Kasi sabi ng Biblia, kung may sama ng loob ang kapatid mo, puntahan mo, kausapin mo. Hindi sinabi ng Bible, kung may sama ng loob ka sa kapatid mo, ipagsasabi mo, siraan mo, patayin mo. Hindi yun ang sinabi ng Bible. Summarize ka ng Bible in only one word, love. Bago mamatay at umakyat sa lahat si Kristo, mag-ibigan kayo. Tulad ng pag-ibig ko sa iyo. sacred spaces and rituals. The elderly, the leaders, especially during prayer, proper handling of Offering. Avoid gossip. Avoid gossip or overly casual interaction during duties. Huwag nyo rito mag-uusapan kapag kayo duty. Uy, ano ba yung tumama? Ang laki-laki yun. Tumama sa luto. Ibig sabihin, nagtataya ka pa. O baka nagsusugal ka pa sa iyong cellphone. Ni-download mo yung mga sugal. Nalok ng mundo. Hindi ang gawain ng lingkod ng Diyos. Hindi ako nga, hindi ko alam kung may sinihang pa rito sa patay. Wala na ako tumira dito sa ano. Never ako nakapanood ng sini dito. Kahit sa tagig, kahit ano.
Kasi mula nung naglingkod ako, maging sa cellphone, di ako nakakapanood ng kung ano-ano mga palabas. Alam mo, ang pinanonood ko lang, yung gawain ng Diyos. Yung praise worship. Pero yung mga kung ano-ano mga palabas, wala akong alam dyan. Palabas lang yun eh. And finally, sabihin mo, ay salamat. Tapos December. Practical skills. Maraming practical skills. Kailangan tayo mayroong mga kaalaman, skills. No setting capacity. Hindi yung puno na papasok ka pa na papasok. No sitting capacity, emergency exit. Dapat alam nyo yun, saan lalabas. Diba nakalagay kayo dyan, may ganyan. Mayroon kayo mga tali-tali. And, sabi first aid, basics. Baka mamay may nahilo. Dapat dadalhin nyo doon sa first aid, sa medical. At yan po ang dapat. Kailangan adaptability. Prepare for expecting changes. Adaptability. Maging handa tayo sa mga unexpected changes. Handa ka na mapalitan. Handa ka na ma-demote. Handa ka na mawala ng posisyon. Handa kang puwalan. Amen. Tulad ni Jesus. Huwag mong panghawakan ng posisyon. Huwag mong panghawakan na ikaw ay oh naku, di na ako magiging sikat. Actually, sabi ko nga sa aming meeting sa council, Sister Mary, encourage para mag-enroll ka na lang sa College of Divine. Git mo naman na mag-preach eh. Di pag-aral ko na kami yung matatandang nag-graduate, yung taga-Laguna, nag-preacher na eh. Haba ikaw naman ay nag-i-enroll doon, nakakapag-preach ka na. Ay, yung taga-Laguna na nag-graduate at tatanda na. Hindi naman diyan dinidisqualified kung matanda ka na. Kahit 85 years old ka na, tatanggapin ka pa dyan. Pa-enroll. Kaysa naman lumipat ka sa board namin. Pag hindi nyo encourage yan sa ganun, tinulak nyo sila. Tinulak nyo yung kasamahan nyo na mapahamak. Kasi hindi na naman talaga siya magiging leader nyo eh. Kaya nga pipili na si Lord sa inyo eh. Kaya nga yung sulat na yun eh. Kasi lahat may chance. Kaya umawit na kayo. One more time. Adaptability, prepare for unexpected change. Whether affecting outdoors events, sudden schedule, with backup plans, and a problem solving mindset. Kapag maayos ang iyong mindset, kaisipan, kahit ka humaran, kahit ka mawala ng posisyon, kahit ka anong tawag dito? I-impeach. Hindi ka Apektado. kahit ka padalhin sa ICC sa dahil hindi sila nagkakama, natutulog sila sa dahil dahil kasi amen. So tayo na po tayo. Ang mamaya, ano na yan, yung pangapangalan, ha? Yeah, oo. Itong susulatan ito, yung gusto maging leader. Tapos bibigay mo sa akin mamaya. Kailangan namin yun sa meeting mamaya. Kung ilan ang gusto maging ano. Kasi, ipiprint ko yung questionnaire sa evaluation paper. Okay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, taas ang kamay. Sabihin natin, come Holy Spirit, I need you. Raise up your hands.
raise up your hands. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the winner of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Let's hum the song. Ama naming Diyos, Ikaw lang naman ang aming pag-asa. Ikaw lang naman, Panginoon, ang mapagbabago ng buhay. Ikaw lang naman, Panginoon, ang mapag-aalis ng mga kahinaan at mga pangit naming pag-uugali. Ikaw lamang naman, Panginoon, ang may magagawa para kami mabago ang buhay. Ikaw lamang po, Diyos, na aming sandigan. Ikaw sa amin. Ikaw, Lord, wala nang iba. Sinusuko namin sa iyo ang aming mga sarili. Binibigay namin, Panginoon, dahil hindi namin kaya yung mga pangit namin ugali na kami natatangay ng aming mga emosyon. Nakikita ng ibang tao kung gaano kapangit ang ugali ko. Hindi namin kaya, Lord. Kaya sa'yo namin ito sinusuko. We want to experience you. We want to be born in the Spirit. We want to be born again. To be with you forever. To be with you in time of crisis. In time of so many trials and testing in life. We want you to experience in my life. We want you, Lord God, to change us. Our bad character, our emotion, everything that you want to change me, Lord. Let your will be done. Kalooban mo pasunod. Hindi po ang aming mga sarili. Ang kalooban mo pasunod ng ministeryo ito. Huwag mo na kung tingnan. Ang kami maulit at lihit ng aming pagkakasala. Huwag mo na tingnan ang aming ang babatiko sa aming kapwa. Huwag mo na kung tingnan kung paano namin masirain ang aming kasamahan. Huwag mo na kung tingnan kung paano namin lihim na binabanatan ang aming kapatid, ang aming kasamahan, ang aming mga kaisama. Huwag mo na kung tingnan, Panginoon. Tulungan mo ako. Tulungan mo. Ang mabago ko. Kung ako Ang Panginoon, dapat pangalan ko at sumaat ang kalooban mo ang siyang masusunod. Cover us, Lord, with your precious blood. At lagi kang maghari sa halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo.
Santo. Kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina. Sa kanan patong ang kamay sa bahagi ng katawan mo na may problema, sakit, karamdaman, yung mga labing hindi mapigilan ang pagchichismis at paninira, yung daliri mong dalawa na hintuturo, ipatong mo sa iyong labi. Huwag kang mahiya, lagay mong ganun. Panginoon, narito po kaming lahat. Di namin mapigil minsan ang magsalita na hindi tama. Kaya Panginoon, sinasaway ko ano bang sakit at karamdaman, spiritual sickness, physical sickness, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I rebuke you right now. Get out! Get out! Get out! Get out, evil spirit! We rebuke you! Bitawan nyo! Bitawan mo ang kapatid ko ito in Jesus' name! Get out! Get out! And Lord, cover us with your precious blood. Make us holy, worthy in front of you. And we pray in Jesus' name. And everybody say Amen. Palakpakan natin si Lord. Kayong pong papel, isasama mamaya, pakibigay sa amin. May meeting kami ng 2 o'clock. Pakibigay po yan. Yung basis ng ating, yung lahat ng paper mo dyan, i-evaluate. Sila pa magiging candidate. Huwag yung turuan sila na, uy, pumibla ka dyan, ikaw ay under sa aking grupo, ganyan, ganyan. Open. It's your choice. Kung ano, may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ito ang bonus nyo. Tanggapin nyo. Kung ano yung bonus nyo, inyong 3 bonus, isigaw nyo. At I encourage you, yung may gift ng pangaral, mag-enroll kayo sa College of Divine. Huwag kayong manghinayang sa gagastusin nyo. Malay mo, libre kayo. Mga kuwan nga, nag-enroll na rin eh. So, kayo, yung talaga, tulad Sister Mary, huwag kang mapunta sa born again, mag-aral ka doon sa College of Divine para makapag-outreach ka sa The Hague. doon sa Switzerland, sa sa Netherlands, at makapag ka doon sa Marawi City, o sa mag-enroll ka kasi ang pasukan na July. Kayo open nyo, mag-enroll yung nais mag-aral dyan. Para maraming estudyante dyan. Kami nag-graduate nung nakaraang di ba? Kaya po dapat kayo mag-aral, okay? Bawal din dito yung kami nga nagkakasal. Magkakasal ka mahuli ka niya, bawal yan. Bawal magkasal-kasal yan. Ang nagkakasal yung lisensyado. Diba? Lalo na kung kakasalin mo, parehas lalaki. Napakalaking kasalanan niya. Okay lang siguro yung ang kamay gustong mag-preach. Open ang college. Mag-enroll kayo. Tanda na kasi tanda nyo yun eh. Yung preacher na yun. Diba? Yung sita, ating Monday, makiupo na kayo. Share ng umaga. 10
Alicia, tapos sa mga elder tuturo. Yan, tuwing Monday yun. 7 o'clock to hanggang 11 o'clock. Yan po yun. Tapos, mag-enroll kayo sa College of Divine Wisdom. Yun talagang gusto mo ito na yung unang bonus. Ano isisigaw nyo? Ha? Oh, picture na. Sabihin mo, ako'y modelo sa Panginoon. Ang hawakan nyo yan, ha? Pakita nyo modelo kayo, baka mamaya ay kayo ay kung ano. Okay, ito na! Pangalawa, ito na! And finally, ito na! God bless! God bless! Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Touch.